This is a work of fiction and is AI narrated for storytelling purposes. Names, characters, places, and events are products of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, or real events is purely coincidental. Alien's point of view. Napapikit ulit ako habang ramdam ko ang init ng araw na tumatama sa mukha ko. Kumakagat na yung liwanag sa talukap ng mga mata ko. Pero hindi pa rin ako bumabangon. Gusto ko pang matulog. Gusto ko pa sanang magkunwaring tulog. Habang nakapulupot sa akin yung mga braso niya. Pero wala na siya. Dumilat na ako ng tuluyan. Wala na si Callum sa tabi ko. Bahagya akong napakunot noo. Pero mabilis ding napawi dahil baka nasa training field na siya. Dahil wala na yung uniforme niyang nakasampay sa tabi ng bintana. Baka maaga yung training nila. Pero at least magising man akong wala siya, okay na sakin yun. Dahil doon niya nadidiskubre ang salitang disiplina. Napatingin ako sa Kesami. Habang nakahilata pa rin ako. Kusa na lang bumalik sa isip ko yung mga nangyari kagabi. Mga tawa naming dalawa. Yung simpleng kulitan lang. Yung mahinang usapan sa tabing dagat. Mga tawanan habang nag-uusap. Mga halik niyang di ko malimutan. Mga titig na hindi lang basta para sa kasalukuyan. Kundi para sa kinabukasan. Hindi ko mapigilan ang ngiti. Parang ang gaan-gaan ng mundo ko kagabi. Parang ako yung pinakamaswerteng nilalang sa Camp Valesta. O baka nga sa buong mundo. Kasi meron akong Callum na nandyan para sa akin. Handang maghintay. Handang lumaban. Napatingin ako sa pulsera sa pulso ko. Ito yung binili niya para sa amin kagabi bago kami umuwi. Magkapareho kami. Magkapareho ng kulay. Ng design. At ng ukit. Isa lang ang ibig sabihin nito sa akin. Pareho kaming pumili. Pareho kaming may gusto sa isa't isa. Pareho kaming may pinanghahawakan. Ang dami kong hiling sa Diyos noon. Gusto ko lang ng taong totoo. Taong hindi ako ikakahiya. Hindi ako iiwan. Hindi lalayo sa oras na matuklasan kung sino talaga ako. Tapos dumating siya. Si Callum. Isa, dalawa, hanggang sa paulit-ulit ko nang nasasabi sa sarili ko. Baka siya na nga ang sagot sa mga dasal ko. Pero kahit puno ako ng tuwa, may parte pa rin sa dibdib kong hindi mapalagay. Kasi kahit gaano siya katatag, kahit gaano niya ipinaglalaban ang nararamdaman niya para sa akin, hindi ko pa rin mapigilang matakot. Paano kung malaman ng general? Paano kung isang araw bigla na lang siyang pagbawalan? Sabihan siya ng dad niya na, "Tigilan mo yan. Disgrasyang sundalo yang baklang yan." Paano kung mawala siya sa akin hindi dahil ayaw niya, kundi dahil pinilit siya? Dahil hindi siya pinayagang mahalin ako. Napabuntong hininga ako. Tumagilid. Ang hirap maging masaya kapag may halong takot sa bawat halakhak. Pero kailangan ko nang bumangon. May asikasuhin pa kami ni Miss De Vera sa office, mga papeles ng mga kadete. Mga dokumentong kailangang tapusin. Isa na namang araw ng pagiging responsable. Umupo ako. Nag-inat. Humikab pa ako ng malalim habang hinihila yung sarili ko palabas ng kama. Hindi ko pa rin maalis sa katawan ko yung antok. Pero kailangan ko na talagang gumalaw. Napalingon ako sa mesa. Merong pagkain. Napakunot no ako. May napansin din akong sulat. Maliit lang. Nakapatong sa ibabaw ng pinggan. Lumapit ako. Dahan-dahang kinuha yung papel. Kilala ko ang sulat, kamay. Almusal ka na, luto ko yan. Huwag mong pagtawanan yung niluto ko. May sunog kunti pero may effort yan. Sulat ni Callum sa papel. Tumigil ang mundo ko sa ilang segundo. Napangiti ako. Hindi yung tipid na ngiti. Hindi rin pilit. Yung tipong masyado kang masaya para sa isang simpleng bagay. Yung tipong tinamaan ka ulit. Tiningnan ko yung pagkain, may sunog nga sa gilid. Medyo overcooked. Pero effort yon. Luto ni Callum. Yung dating lalaking puro sigaw. Laging galit. Walang ibang alam kundi sundin ang init ng ulo niya. Sigawan ako kahit wala naman akong nagawa. Halos maubos pasensya ko sa kanya dahil araw-araw nakataya. Pero ngayon, iba na siya.
Siya na yung gumigising ng maaga para maghanda at subukang ipagluto ako ng almusal. Kahit hindi marunong. Kahit obvious na hindi niya linya. Umupo ako sa silya sa tabi ng mesa. Tinitigan ko yung niluto niya. Hindi ko mapigilang mapangiti sa tuwa. Dati, natatakot ako sa kanya. Dati, iniisip ko na kung sakaling malaman niyang ganito ako. Siya rin mismo ang lalayo. Pero ngayon, siya yung naglalapit. Siya yung gumagawa ng paraan. Siya yung naninindigan. At habang nakaupo ako dito, habang tinitignan ko ang sunog na itlog at medyo tuyong sinangag, alam ko ito ang pinakamasarap na almusal na natanggap ko sa buong buhay ko. Kasi hindi lang effort ang sangkap. May pagmamahal. May tiwala. At may paninindigan. Fast forward. Tahimik lang ako sa isang sulok ng opisina ni Miss De Vera. Nakayuko at abala sa pag-aayos ng mga papel sa lamesa. Kailangan ko itong ayusin agad. Para mapirmahan niya bago siya lumabas muli mamaya. Isa-isa kong binubuklat ang mga dokumento, sinisigurado kong malinis. Maayos. At walang mali. Tahimik sa loob ng opisina. Tanging langit-ngit lang ng papel at mahinang tunog ng electric fan ang maririnig. At sa katahimikang yon, napatingin ako saglit sa relo ko. 11:00 na pala ng umaga. Napahinga ako ng mahaba. Hindi pa pala ako nakakapagluto para sa pananghalian namin ni Callum. Gusto ko sana siyang ipagluto ng paborito niyang ginisang gulay na may itlog. Yung simple lang pero laging ubos kapag siya ang kumain. Pero alam kong nasa field pa sila. Abala pa sa training kasama ang mga campers. Kapag ganitong oras, tiyak ko na pawisan na siya at pagod. Pero hindi yon alintana sa kanya. Isa yun sa hinahangaan ko sa kanya. Yung dedikasyon niyang matapos ang sinimulan. Kahit gaano pa kahirap. At habang nakayuko pa rin ako, pilit nagbabalik sa pagbibilang ng mga papel, hindi ko maiwasang ngumiti. Naalala ko kasi ang nangyari kagabi. Yung katahimikan naming dalawa habang nakaupo sa buhanginan. Yung init ng braso niya sa balikat ko. Yung malamig na ice cream na sabay naming kinain habang nakatingin sa mga ilaw ng barko sa malayo. Yung gabing para bang hindi kami nagmamadali. Walang problema. Walang gulo kundi kami lang. Ako at si Callum. Napatanong na lang ko sa isip ko. Ganto ba talaga main love? Tanong ko sa isip. Ngiti pa Elian. Sabi ni Miss De Vera. Bigla akong natauhan. Napalingon ako kay Miss De Vera na biglang lumitaw sa pinto ng opisina. May bitbit na folder at kunot noong nakatingin sa akin, pero may ngiti sa gilid ng labi niya. Ay ma'am. Hindi ko po kayo napansin. Sabi ko sabay kamot sa batok. Halos mailublob ko na ang sarili ko sa lamesa sa hiya. Hindi mo rin ata napansin na kanina ka pang umingiti mag-isa dyan. Dagdag ni Miss De Vera. Tumawa siya habang lumapit sa akin. Kumusta naman ang date ninyo ni Callum kagabi? Tanong niya sa akin na may halong pang-aasar. Ma'am naman hindi po yun date. Naglakad lang po kami. Gusto lang po naming makalanghap ng hangin. Sagot ko kay Miss De Vera. Ganun ba? Sabi ni Miss De Vera sabay taas kilay niya. Halatang nanunukso. May halong biro. Hangin ba talaga ang pakay? O yung yakap sa ilalim ng buwan? Tanong ni Miss De Vera sa akin. Napapikit ako sa hiya. Sabay yuko. Para akong batang nahuling nangungupit ng candy. Pero sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ba sasagutin ang mga ganong tanong. Lahat kasi sa akin ngayon ay bago. Pero biglang lumambot ang tono ng boses niya. Elian, alam kong bago lang sa'yo tong mga nararamdaman mong yan. At hindi ko man alam kung anong meron sa inyo ni Callum pero nakikita ko. May kakaiba sa mga mata mo kapag binabanggit ang pangalan niya. Mahinang sabi ni Miss De Vera. Tumingin ako sa kanya. Bahagyang nagulat. Wala akong karapatang diktahan ang puso mo. Pero bilang nakatatanda, bilang taong naging saksi sa lahat ng klaseng relasyon dito sa Camp Valesta, gusto ko lang sabihin na ingatan mo ang sarili mo. Mahinang sabi niya sa akin. Tumango ako. Walang salitang lumabas sa bibig ko. Pero ramdam kong umabot sa puso ko yung mga sinabi niya. May bigat. Pero may lambing. Biglang bumukas ang pinto. Knock knock. Si Luke.
May bitbit na paper bag sa isang kamay. At bote ng juice sa kabila kamay. Para sa inyo. Sabi ni Luke sabay ngiti habang iniabot ang mga dala kay Miss De Vera at sa akin. Snack break daw sabi ni Sergeant Reyes. Sabi ni Luke sa amin. Nakulok nag-abala ka pa. Sabay sana kaming lalabas ni Elian. Sabi ni Miss De Vera. Ninitian ako ni Luke sabay sabing. Okay lang yan ma'am. Para naman gumaan mga ginagawa nyo. Lalo na kay Elian napakaseryoso sa hawak niyang trabaho. Sabi ni Luke sabay kindat sa akin. Napako ang tingin ko sa kanya. Sa totoo lang. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero may kirot ng kaba sa dibdib ko. Sinuklian ko na lang ng mahina at tipid ng ngiti. Salamat Luke. Mahina kong sabi. Umupo si Luke sa tabi ko. Malapit. Masyadong malapit. Dahan-dahan akong umiwas para di niya mahalata. Hindi dahil sa ayaw ko sa kanya. Pero dahil ayoko ng gulo. Lalo na't kung sakaling dumating si Callum at makitang magkatabi kami. Ayokong magkaroon pa ng isang eksenang kailangang ipaliwanag. Pero kahit anong pasimple kong pag-iwas napansin pa rin yon ni Luke. Ma'am ano tong taga-assist mo? Iniiwasan ako. Sabi ni Luke kay Miss De Vera. Napangiti ako. Pilit. Pero magalang. Sadyang pinapakalma lang ang sarili. Hindi naman Luke. Inaayos ko lang yung papel. Sabi ko kay Luke. Si Miss De Vera naman na abalang kumakain ng sandwich. Napangiti lang. Hindi pa tapos training nyo di ba? Tanong ko kay Luke nagbabaka sakaling ilipat ang usapan. Matatapos na. Sagot ni Luke sa akin. Tumango ako. Pilit kong tinatago ang kaba sa dibdib ko. Kung malapit na silang matapos. Ibig sabihin paparating na rin si Callum. At kung makikita niya ako ngayon nakatabi si Luke. Baka magsagutan na naman kami ni Callum mamaya sa kwarto. Kaya hindi ko na kaya. Kailangan kong umiwas para hindi kami mag-away mamaya. Tumayo na ako at humarap kay Miss De Vera. Mamaalis muna po ako ha. Magluluto pa po ako ng pananghalian. Sabi ko kay Miss De Vera habang iniayos ang mga papel. O sige. Baka gutom na din yung alaga mo. Sabi ni Miss De Vera. Napangiti ako. Kahit namumula. Salamat sa pasnak Luke. Sabi ko kay Luke sabay ngiti. Lalabas na sana ako nang bigla siyang lumapit sa akin sabay sabing. Yung kontrata wag mong kalimutan ha. Sabi niya Luke sa akin sabay kindat. See you maya Elian. Sabi niya habang tumatakbo. Natigilan na lang ako at napailing. Tuluyan akong naglakad papuntang kwarto. Habang dala-dala pa rin yung pagkain na dala ni Luke sa akin na nakalagay sa paper bag. Gusto ko mang hindi tanggapin kaso mapili siya. Kaya sino ba naman ako para tanggihan yung grasya? Pagkabukas ko ng pinto. Agad akong napatigil sa kinatatayuan ko. Nandito na pala si Callum at nakapamiwang pa. Nakatayo sa gitna ng kwarto namin. At nakatitig sa akin na para bang pinipigil ang isang pagputok ng damdamin. Na kanina pa yata niya gustong ilabas. Nakabihis na siya wala na atang training sa field mamaya. Hindi siya nagsalita. Pero sa mga mata niya pa lang. Alam ko na ang pinapakita. Galit siya. Napatingin siya sa dala ko sa katumingin sa akin. Kasi halatang hindi ito galing kay Miss De Vera. Halatang galing kay Luke. At halatang alam ni Callum yon dahil sa titig niya. Napalunok ako. Gusto kong ipaliwanag agad. Gusto kong sabihin na hindi ko naman hiningi ito. Na hindi ko naman sinasadya pero parang nawala lahat ng salita sa bibig ko. Tumahimik ako. Pumasok ako sa kwarto. Mahinahon. Maingat sa bawat hakbang na parang kahit paghinga ko ay mali. Para akong batang takot mapagalitan ng magulang. Dahil ramdam ko ang bigat ng tingin ni Callum. Hanggang sa lumapit siya. Mabigat pa rin ang tingin. Mahigpit pa rin ang panga. Hindi niya ako tinatalakan. Hindi niya agad ako pinagsabihan. Pero mas nakakatakot yung katahimikan niya. Saan galing yan? Tanong ni Callum sakin. Tinutukoy ang dala kong pagkain. Pero ako gusto ko lang sabihin sa kanya yung totoo. Kay Luke. Sagot ko ng mahina sa tanong niya. Diretsong sinabi. Walang paligoy-ligoy. Para na ring sumabog sa loob ng kwarto yung pangalan niya.
Napahinga si Callum. Malalim. Yung parang gutom na hininga na puno ng pagpigil. Hindi siya sumigaw. Pero sinabi niya sa akin. Mahinahon pa rin. Elian, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wag mong tatangapin yung mga bigay niya? Mahinahon niyang sabi sa akin. Parang pinipigilan akong sigawan. Bigla akong nabunutan ng tinik. Dahil sa mahinahon niyang pagsasabi sa akin. Kala ko kasi bigla-bigla na naman akong papagalitan. O pag-initan ng ulo niya. Callum, kahit anong pag-ayaw ko sa mga treat at pagkain na binibigay niya, namimilit pa rin siya. Sa kagrasya to, hindi to pwedeng itapon na lang kung saan-saan. Kaya tinanggap ko na lang. O kaya ibibigay ko na lang to mamaya kay Miss De Vera. Sabi ko kay Callum. Sandali siyang hindi gumalaw. Nakatitig lang sa akin. Parang tinitimbang ang bawat salitang binitiwan ko. Pero sa halip na pagsabihan pa ako, nilapitan niya ako. Bigla niyang hinawakan ang batok ko. Hinila ako palapit. Tapos hinalikan ako sa noo dahilan para mapapikit ako. Natila nabawasan pagod ko kahit papano. Huwag ka na magluto, halatang pagod ka. Sa kantin na lang tayo kain. Sabi niya sa akin. Inilapag ko muna yung bigay ni Luke sa akin sa mesa. Saka hinawakan naman niya kamay ko na higa kami sa kama magkatabi. Tahimik lang. Iisa ang hininga. Yung parang parehong humihinga ng mabigat. Pero natatagpuan pa rin ang ginhawa sa presensya ng isa't isa. Nakahiga ako sa braso niya. Nakadantay ang kamay ko sa dibdib niya. Pinakiramdaman ko ang tibok ng puso niyang kalmado. Ang tagal naming walang inik. Nakahiga lang habang siya nakatingin sa kisami. Ako naman hinayaan niya lang ako. Dinadamdam ang bawat isa. Mga pusong nag-uusap sa tahimik na kwartong ito. Hanggang sa biglang tumunog yung tiyan ko. At nakaramdam ako ng gutom dahilan para mapatingin siya sa akin. Natawa siya. Hindi malakas. Pero yung parang napilitan ng ngiti ang labi niya. At niyakap ako ng mahigpit. Tara sa kantin. Nakaramdam na din ako ng gutom. Sabi niya sa akin. Hinawakan niya kamay ko. At sabay kaming lumabas ng kwarto. Kaso biglang naisip ko na maraming tao ang makakasalamuha namin. Kaya agad kong binawi ang kamay ko sa paghawak niya. Dahilan para mapatingin siya sa akin. Bakit? Tanong niya sa akin. Pwede naman tayong maglakad na di magkahawak yung kamay. Sagot ko agad sa kanya. Hayaan mo yan sila. Sabi niya pilit na kinukuha ang isang kamay ko. Kaso itinago ko mga kamay ko sa likod ko. Dahil tutol ako sa kagustuhan niyang magkahawak kami habang naglalakad. Hawak lang naman. Inis niya, nakanguso pa. Natawa ako ng mahina at napasabing. Kahit ngayon lang, wala munang hawak kamay. Mahina kong sabi sa kanya. Napakamot ulo naman siya at tuluyan kaming naglakad. Nauuna siya sa akin kaya huminto muna ako sa office ni Miss De Vera, sumilip sa bintana. Kaso wala siya dito, baka nag-lunch na din kasama si Sergeant Reyes. Bibigay ko sana sa kanya yung bigay ni Luke kanina pag matapos kaming mag-lunch. Nagugutom ka ba talaga? Rinig kong tanong ni Callum. Napatingin ako sa kanya. Nakapamiwang na naman habang may kunot noo sa mukha. Hay nako talaga. Di talaga makapaghintay. Ay sorry, ito na. Sabi ko kay Callum. Lumapit ako sa kanya. At sa bawat hakbang papunta sa kantin. Sa katahimikan naming dalawa. Alam kong kahit may selos. Kahit may tampo. Pinipili pa rin niyang maging kalmado. Which is may pagbabago ngang makikita sa kanya. Hindi tulad noon nasisigawan ako at pag-initan ng ulo. Tahimik akong nakaupo sa isang sulok ng kantin. Habang pinapanood si Callum na pumipili ng makakain sa linya. Halata sa kilos niya na gutom na rin siya. Pero maingat pa rin siya sa pagpili. Naka-uniform pa rin siya. Bahagyang gusot. May alikabok sa laylayan. Pero para sa akin, bihira siyang magmukhang ganito kapogi kahit pagod. Ako naman nakatulala lang. Nasa mesa. Parehong kamay nakapatong sa ibabaw ng tray ko. Pero wala pa ring laman yon. Parang hindi ko maituloy ang araw. Mabigat ang dibdib ko. Hindi dahil sa kaninang selos ni Callum. Kundi dahil sa isang biglaang pagpasok nila mama sa isipan ko. Gusto kong marinig ang boses nila. Kahit sandali lang.
Pero di ko magawa dahil umuwi akong pagod. Napaisip ako kung anong ginagawa nila ngayon. Nasa palengke na siguro si Papa nagbubuhat ng mga sako ng gulay at nagbebenta ng isda. Habang si Mama naman nag-aayos ng paninda sa harap ng bahay. 3 linggo na lang makakasama ko na ulit sila. 3 linggo na lang at tapos na ang kontrata ko. At 3 linggo na lang mairaraos ko na kayo sa hirap. Hintayin niyo ko, Ma. Lalabas na ako sa kampo. Kaso habang nakila Mama ang isipan ko. Biglang sumingit sa utak ko si Callum. Parang sumabog sa katahimikan ng isip ko. Anong mangyayari pagkatapos ng kontrata? Tanong ko sa isipan ko. Lalabas na kami sa Camp Valesta. Hindi na siya kadete. Hindi na niya ako therapist. Babalik na siya sa pamumuhay na nakasanayan niya noon. Hindi na kami obligado sa mga uniform. Sa mga batas ng kampo. Sa mga limitasyon ng espasyo. Wala ng curfew. Wala ng buntong hiningang sulyapan sa gilid ng hallway. Pero anong mangyayari sa amin pagkatapos? Nasa ganoon akong lalim ng iniisip, tulala. Hanggang sa biglang may tray ng pagkain na ibinaba sa harap ko. Hoy! Mahinang boses ni Callum pero may diin. Napatingin ako sa kanya. Hawak niya pa yung tray niya. May 2 pinggan ng kanin at ulam adobong manok. May itlog pa sa gilid. May maliit na plastic cup ng sabaw. Simple lang. Pero alam kong pinili niyang mabuti. Nakakunot ang noo niya. Pinagmasdan ako sandali. Tapos naupo na rin siya sa tapat ko. Saan na naman nagpunta yung utak mo? Tanong niya diretsyo. Natauhan ako. Napaayos ako ng upo. Agad kong kinuha yung kutsara at tinidor. Magpakita ng senyales na okay na ako. Gising na ako kakaisip ng kung ano-ano. Sorry, may naisip lang. Sagot ko kay Callum. Hindi siya umimik. Pero tumitig pa rin saglit bago tumango. Tahimik kaming nagsimulang kumain. Pareho kaming gutom. Kaya saglit lang ang katahimikan at tuluyan kaming kumain. Ramdam ko sa katawan ko yung pagod hindi lang sa buong araw. Kundi pati sa emosyonal na bigat ng mga huling linggo. Habang umunguya ako, biglang nagsalita si Callum. Pwede mo ba akong hintayin mamaya mga 11:00 ng gabi? After ng checkpoint ko sa labas. Assigned ako kasama yung ibang kadete. Sabi ni Callum habang nakatingin sa akin. Palakaibigan ka na pala. Himala. Biro ko sabay tawa ng mahina. Bigla naman siyang napakunot noo. Dahilan para mas mapatawa ako ng bahagya. Sagutin mo na lang kasi ako. Kunot noo niya halatang nainis. Napatingin ako sa kanya. Hinihintay naman yung sagot ko kaya tumango ako. Tingnan ko kung gising pa ako. Pero kung di ko na kaya pang maghintay. Matutulog na ako pero di ko isasara yung pinto. Sagot ko kay Callum. Parang saglit siyang gumaan sa sinabi ko. Pero kita sa kanya na may gusto pa siyang itanong. Napatigil siya sa pagmuya. Tumingin ulit sa akin. Mas seryoso na. Baka mag-usap kayo ni Luke habang wala ako. Kasi hindi siya naka-assign ngayon. Sabi niya sa akin na parang may pagdududa. Bigla akong napatigil din. Nakatitig lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maaawa sa selos niya. Pero hindi ko pinili ang alinman. Gusto kong maging totoo. Hindi naman ako lalabas ng kwarto, Callum. Mag-aasikaso ako ng reports. Yung overall weekly na naipon ko kailangan kong ayusin. Kasi ibibigay ko sa DadMo't saka malapit na yung final evaluation mo sa akin, di ba? So bakit ako lalabas? Magsasayang lang ako ng oras kung wala akong gagawin. Sabi ko kay Callum. Tumango siya. Pero sa pagkakataong ito may ngiti na. Hindi pilit. Hindi puno ng selos. Kundi may tiwala. At pag-asa. Yung klaseng ngiti na parang nagsasabing salamat, Elian. Tumuloy kami sa pagkain. Pero sa pagitan ng katahimikan, mas magaan na yung pakiramdam. Habang tahimik kaming magkatapat sa mesa ng kantin. Habang unti-unti naming inuubos ang huling kanin at sabaw. Alam kong may hihintayin ako mamayang gabi. Hindi lang si Callum. Kundi yung panahong kahit saglit. Kami lang ulit. Wala si Luke. Wala ang camp. Wala ang mga dapat ipaglaban. Basta kami lang. Sa ilalim ng dilim ng gabi.
Sa pintuan kong nakabukas lang para sa kanya. Edna's point of view. Nakahawak ako sa braso ni Greg habang nakaupo sa kahoy na bangkong tagpi-tagpi. Sa gitna ng lumang sala na saksi na sa maraming luha at sigawan. Mahigpit ang kapit ko sa kanya. Hindi lang bilang asawa, kundi bilang tanging taong kaya kong panghawakan sa gitna ng pagyanig na ito. Sa harap namin, nagsasalpukan ang dalawang matanda, ang ama at ina ni Greg, sina Nanay Lita at Tatay Goryo. Mag-asawa sila. Ngunit tila magkaibang mundo. Parehong may edad na. Ngunit buo pa ang boses. Buo pa ang galit. Hindi ko na kaya, Goryo. Hanggang kailan mo hahayaang magkampo ang babaeng yan sa lumang bahay natin? At ang mga anak niyang pinanganak sa kahihiyan. Hindi mo ba nararamdamang ginagapang na tayo ng kahihiyan sa mata ng buong pamilya natin? Galit ni Nanay Lita kay Tatay Goryo. Napayuko ako. Alam kong ako ang tinutukoy. Wala siyang ibang gustong alisin kundi ako. At ang mga anak kong sina Elian, Roy at Kyla. Lita, hindi sila bisita rito na papaalisin mo ng kusa. Kahit ano pa man yang paningin mo, pamilya natin sila. Anak natin si Greg. Apo natin ang mga batang yon. Mas nakakahiya sa pamilya o mata ng ibang tao na itapon sila kung saan-saan. Mga tao sila, Lita. Pamilya. Anak mo. At mga apo mo. Galit din ni Tatay Goryo. Pamilya. Pamilya ang tawag mo sa mga bunga ng pagtataksil. Sa babaeng sumira sa pangarap at pangalan ng anak mo. Hindi ba't ilang beses ko na yang sinabi sa'yo na habang andito sila? Habang pinapahintulutan mo silang manatili. Tinatapakan mo ang dignidad ng pamilya natin. Sigaw ni Nanay Lita kay Tatay Goryo. Pakiramdam ko sinasaksak ako ng paulit-ulit. Alam kong hindi ako perpekto. Alam kong mali ang naging simula namin ni Greg. Pero hindi namin yun pinagsisihan, pinili naming magsama. Oho, aaminin ko na may kasalanan din ako, yun ay ang hindi na nakapag-aral si Greg dahil sa akin. Pero sa likod ng lahat ng iyon, nagsama kami. Pinakita ko sa kanya na di siya nag-iisa. Ginusto naming dalawa dahil may hinihintay kaming bunga. Tumayo si Greg. Halos nanginginig ang kamay niya sa pigil na galit. Nay, mawalang galang na. Pero bigyan niyo kami ng sapat na panahon. Hinihintay lang namin si Elian. Sa pagbalik niya, alis agad kami. Ayokong umalis kaming kulang. At hindi na maninirahan sa bahay na ito dahil alam ko namang ayaw niyo sa amin. Dahil wala akong maipagmamalaki sa inyo. Dahil yun naman ang palagi niyong pinapalabas. Saka kung maaari, wag mong ipalabas na si Edna ang may kasalanan lahat. Ginusto ko to at wag mong isisi lahat sa mga anak namin at sa asawa ko. Alam naming hindi niyo kami gusto rito. Pero konting panahon lang ang hinihingi namin. Hinihintay lang namin si Elian. At pagkatapos nun, lilisanin ang bahay na ito. Sabi ni Greg sa inay niya. Napatahimik si Nanay Lita. Sandali siyang hindi nakapagsalita. Pero ilang saglit lang. Biglang bumuga ulit ng galit. Nasaan na ba ang baklang yon? Ang bunga ng pagtataksil mo at ng babaeng yan? Tanong ni Nanay Lita kay Greg. Tumayo ako. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas. Pero hindi ko na kayang manatiling tahimik. Nasa trabaho siya. Hindi man siya perpekto sa paningin niyo. Pero nagpapakahirap siya para sa amin. At hindi po siya bunga ng pagtataksil. Bunga siya ng pagmamahal na hindi niyo kailanman tinanggap. Sabi ko kay Nanay Lita. May paninindigan dahil yun ang totoo. Isang mainit na sampal ang lumapat sa pisngi ko. Masakit. Hindi lang sa balat, kundi hanggang sa puso. Ramdam ko ang paghampas hindi lang ng palad niya, kundi ng lahat ng pagkamuhi at galit na tinanim niya sa akin simula noon. Agad akong iniharang ni Greg. Tama, Nanay. Wala kayong karapatang saktan si Edna. Pamilya ko siya. Asawa ko siya. At mahal ko siya. Kung ayaw niyo sa amin, alis kami ng buo, wag lang kayong mananakit. Sigaw ni Greg sa nanay niya. Mabilis namang lumapit si Tatay Goryo. Ang tinig niya ay matatag at puno ng paggalang. Ngunit may halong bagsik. Lita, hindi sila alis. Hindi habang buhay pa ako at ako ang may-ari ng bahay na to. Si Greg ay anak ko. Alam ko ang pinagdaanan nila, pero siya ang ina ng mga apo ko. At ang mga batang yon ang tanging ilaw sa mundong ito para sa akin.
Sabi ni Tatay Goryo. Tahimik si Nanay Lita. Alam niyang si Tatay Goryo pa rin ang may huling salita. Kung ayaw mong manirahan sila sa lumang bahay na to, wag mo na lang silang pakialaman. Ikaw ang umalis. Pero itong bahay na to hindi para sa galit lang. Para rin to sa mga taong may pag-asa pang bumangon. Sabi ni Tatay Goryo. Napatingin naman sa akin si Nanay Lita. Matalim ang tingin na para bang kinain na ng buong galit ang puso niya. Hindi pa tayo tapos. Sabi ni Nanay Lita sa amin ni Greg. Sa pagkabigla umalis si Nanay Lita. Hindi siya nag-iwan ng salita. Basta na lang lumabas ng pinto. Dala ang bag na minadaling hakutin sa galit. Naiwan kaming tatlo sa sala. Ako, si Greg, at si Tatay Goryo. Yumuko si Greg. Mabilis na niyakap ang tatay niya. Salamat tay. Hindi niyo alam kung gaano kahalaga sa amin to. Wala kaming patutunguhan sa ngayon. Di ko alam kung saan ko dadalhin ang pamilya ko. Sabi ni Greg sa tatay niya. Pigil ang luha ni Greg pero baka sa boses ang damdamin. Ako man, hindi ko na napigilan. Lumapit ako at yumakap kay Goryo. Salamat po tay sa pagtanggap. Sa pagpili sa amin. Hindi po namin sasayangin ang panahong ibinigay nyo. Hayaan nyo at susuklian namin ng buo ang pag-asa at tiwala na binigay nyo sa amin simula noon. Naiiyak kong sabi kay Tatay Goryo. Tumango si Goryo at pinatong ang kamay sa balikat ko. Ang mahalaga ngayon, maghanda kayo. Huwag niyong hayaang mabaliwala ang sakripisyo ni Elian. Nakikita ko sa batang yon ang tapang na wala sa karamihan. Mahinang sambit ni Tatay Goryo. Nagpaalam naman sa amin si Tatay Goryo. At tuluyang lumabas sa bahay na may dalang ngiti. Napatingin ako kay Greg. Nakangiti siya. Bagamat may bahid pa rin ng lungkot. Iniyakap niya ako ng mahigpit. May pag-asa tayo Edna, wag kang susuko ha, kaya natin to. Sabi ni Greg sa akin. Sa gitna ng pagkawasak. Sa loob ng bahay na akala namin gigiba dahil sa galit. May liwanag pa ring naiwan. At ang liwanag na yon, dala ng isang anak na nagtatrabaho sa anak ng general. Si Elian. At sa kanyang pagbabalik. Alam kong magbabago ang ihip ng hangin. Kinuha naman ni Greg ang ibang kahon at ibinalik ito sa taas. Kukunin ko sana yung bag na may mga damit namin nang biglang pumasok si Ben. Ang matalik na kaibigan ni Elian. Napatingin naman siya sa akin. Kaya saglit kong ibinaba ang bag at napapunas sa sariling luha. O Ben? Naparito ka? Tanong ko sa kanya, pilit na pinapakalma yung sarili. Nakatitig lang siya sa akin para akong binabasa. Ate Edna, okay lang ba kayo? Narinig ko mga sigaw ng biyanan nyo. Sabi niya sa akin. Ha? Oho naman, okay lang kami dito. Sabi ko sabay pilit ngiti. Di po yan yung nakikita ko sa mga mata nyo. Sabi ni Ben sa akin. Gusto mo bang tawagan ko si Elian? Para kahit papano malaman niyang minamaliit kayo ng sarili niyang lola. Sabi ni Ben. Dahil sa takot agad akong napahawak sa kamay niya. Ben, please lang. Huwag mong ipaalam kay Elian ang lahat ng ito. Ayaw naming mag-alala siya sa amin. Ayaw namin na nakikitang umiiyak siya sa harap namin. Kaya pakiusap, huwag mong ipaalam sa kanya. Pakiusap ko kay Ben. Pero Ate Edna, sobra na yung biyanan nyo. Halos marami ang nanonood sa inyo sa labas habang pinapahiya at pinapalayas kayo dito. Sabi ni Ben sa akin. Ramdam ko ang pag-aalala niya sa amin. Ganto siya simula nung bata pa. Hayaan mo na, alis na din naman kami sa pagbalik ni Elian. Lilisanin namin ang bahay na to para walang gulo o pamamahiya. Mahina kong sabi kay Ben. Bigla naman niyang akong yinakap. Yakap na ramdam mong may pag-alala at lungkot na di nakikita. Sa pagkakataong to, hindi na lang kami nakikituloy. Isa na kaming pamilya na handang lumaban. Handang bumangon. At higit sa lahat, handang maniwala ulit sa kinabukasan. Column's point of view. Tahimik ang gabi. Ang liwanag mula sa iisang bombilya na nakasabit sa kisami ng kubo ang tanging nagsisilbing ilaw sa gitna ng dilim sa checkpoint. Nasa labas kami ng barangay. May ilang motorsiklong dumaraan paminsan-minsan. Pailan-ilan lang. Ang mga tunog ng kuliglig at tahol ng aso ang bumubuo sa soundtrack ng gabing ito. Tinakpan ko mukha ko ng itim na panyo. Tanging mata lang pinakawalan ko.
Sapat para makakita ako. Dahil may dumaraang babae sitsit pa ng sitsit sa amin. Nasa maliit kaming kubo. Siksik siya. Gawa sa kahoy. May kalawangin ng bubong. At amoy pawis. Sigarilyo. At bugbog na uniforme. Nasa tabi ko sina Julius at Kian. Parehong kalob. Parehong walang preno kung magkwento. Pero alam ko hindi talaga sila magkaibigan. Hindi tulad ng iniisip ng iba. Pare-pareho lang kaming napadpad sa Camp Valesta. Pare-parehong produkto ng disiplina. At mga taong pinilit ilagay sa diretsong daan. Si Joyce Grabe. 3 gabi sunod-sunod sa kondo ko. Di na nga kami natutulog eh. Tawa ni Julius habang umiinom ng kape. Akala ko si Tanya yung huling babae mo. Sagot naman ni Kian habang sinusuksok sa bibig ang kalahating stick ng yosi. Ewan ko pare-pareho lang naman sila. Basta palaban. Okay na yun, importante ay safe, walang mabubuntis sa kanila. Sanay na ako sa withdrawal lang. Sabay tawa ulit ni Julius, halos mabilaukan sa sarili niyang tawa. Napangiti lang ako. Bahagya. Tila muscle memory. Sanay na akong makinig sa ganitong usapan dati. Ako pa nga ang bumibida sa mga ganyang kwento. Ako yung may pinakamaraming pangalan na binanggit sa iisang gabi. Ako yung may laging stock ng wine sa kondo. Ako yung may susi sa 5 iba't ibang katawan. Pero wala ni isa sa puso. Kundi init lang ng katawan. Pero ngayon, habang pinapakinggan ko silang dalawa, para akong nasa labas ng kwento. Para akong tagapanood lang. Parang wala na akong koneksyon sa mga sinasabi nila. Para akong ibang tao. Gusto kong magmura. Ang dumi ko pala noon. Kung hindi ako napunta sa Camp Valesta, hindi ko marirealize kung gaano ako kababaw. Kagulo. At kalungkot noon. Akala ko okay lang, lahat na lalaki lang ako. Naparte yun ng pagiging malaya. Pero sa totoo lang, tumatakas lang ako. Sa lahat. Sa sarili ko. Sa pamilya ko. Inapakan ko ang sigarilyo sa ilalim ng sapatos ko. Sabay labas ng malalim na buntong hininga. Napatingin ako sa kalangitan. Sa ilang bituin na pilit sumisilip sa ulap. Hindi ko alam kung bakit. Pero bigla siyang pumasok sa isip ko. Si Elian. Tahimik. Maamo. Yung tipo ng presensya na hindi kailangang magsalita para maramdaman mo. Bigla ko na lang naisip na ano kaya ginagawa niya ngayon? Natutulog na kaya siya? Nakahiga na ba sa kama niya? O baka nag-aayos pa ng gamit? Naligo na kaya siya? Basang-basa pa kaya ang buhok niya? Teka, anong suot niya? Hay Elian, nakakabaliw ka. Bigla akong napakagat sa labi. Pumasok na naman sa ilong ko yung mabangong amoy ni Elian. Yung natural niyang amoy na hindi ko maipaliwanag. Yung amoy na parang pang-anghel pero may halong tukso. Nakakabaliw. Nakakapaso. Bigla akong naiinitan. Tinanggal ko yung sombrero ko. Sabay punas ng pawis sa batok. Anong oras na ba, pre? Tanong ko bigla habang nakatingin sa relo ni Kian. Mag-aalas 10 na, pre. Bakit umay ka na ba sa kwento? Sagot ni Kian. Umiling lang ako. Hindi ko na sinabi pa. Ang totoo, hindi ako makapaghintay na makauwi. Pero parang sinasadya ata ng mundo na pabagalin ang oras para di pa ako makauwi. Gusto ko nang makita si Elian. Gusto ko na muling madama ang katahimikang dala ng presensya niya. Gusto kong mahiga sa tabi niya. Kahit di kami mag-usap. Kahit tulog siya. Basta katabi ko siya, okay na ako dun. Yung pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Na may dahilan kung bakit ako sinusubukang maging mabuti. Na may dahilan kung bakit tinatanggihan ko na ang mga dati kong bisyo. Na may dahilan kung bakit gustong-gusto ko ng bagong simula. Siya yun. Si Elian yung nagturo sa akin ng tahimik na klase ng pagmamahal. Walang yabang. Walang sapilitan. Pero ramdam mong buo. Totoo. At buhat sa puso. Kaya habang patuloy pa rin ang kwentuhan ni na Julius at Kian, ako naman tahimik na nagbibilang ng oras. Sa bawat segundo, mas lalo kong nauunawaan ang bigat ng pagnanasa hindi lang sa katawan, kundi sa presensyang nagpapatahimik sa buong pagkatao ko. At sa gitna ng malamig na hangin ng checkpoint,
Sa ilalim ng kupas na bombilya. At sa usok ng sigarilyo. Tanging isang init lang ang gusto kong maramdaman. Ang init ng may katabi sa kama. At ang init ng balat ni Elian sa gabi. Fast forward. Pagkababa ng sasakyan. Nag-uunahan ang mga yabag ng combat boots sa semento. Mula sa dilim ng kalsada. Tila may liwanag na naghihintay sa dormitoryong tinutuluyan namin. Sa wakas. Uwian na. Mauna na ako pre. Bukas ulit. Sabi ni Julius habang inaayos ang sling ng kanyang bag sa balikat. Huwag kang bibitay sa duty ha. Biro pa ni Kian habang pasimpleng nangumunyapit sa sigarilyong halos kalahati na lang. Nagkangitian kami. Mga pagod pero buhay na buhay. Mga kakaiba man ang pinanggalingan. Pero pare-parehong binabayo ng magkahalong aliwalas at pagod ang katawan. Naghiwa-hiwalay na kami ng landas. Kanya-kanyang kwarto. Ako naman may halong ngiti sa mga labi habang inaakyat ang hagdan. Ang bigat sa likod. Sa balikat. Sa katawan. Parang biglang gumaan sa pag-isip ko na ilang hakbang na lang. Makikita ko na ulit si Elian. Habang naglalakad sa hallway. Iniayos ko ang buhok ko gamit ang mga daliri. Medyo magulo halos buong araw kasi akong nakasombrero. Pero ngayong siya na ang haharapin ko. Gusto kong ayusin kahit papano. Ang ironic no? Galing ako sa isang mabigat na gabi ng checkpoint. Pero ang iniisip ko pa rin ayokong mukhang magulo pag nakita ako ni Elian. Pagdating ko sa harap ng pinto namin. Huminga muna ako ng malalim. Dahan-dahan akong kumatok. Katok na pamilyar. Katok na may kasamang sabik. Walang sumagot pero bahagyang nakabukas ang pinto. Kaya marahan ko itong tinulak. Unti-unti itong bumukas. Parang pagbukas ng alaala at kasiguraduhan na may uwian ako at may naghihintay sa akin. Agad ko siyang nakita. Makaupo sa maliit naming mesa. May mga papel sa harap. Nakasandalang siko habang nakatuon ang pansin sa pinipirmahan. Maliwanag ang ilaw mula sa desk lamp. At sa liwanag na yon, kitang-kita ang sinseridad sa mukha niya. Ang katahimikang taglay niya kahit pagod din. Nang mapansin niya akong dumating, agad siyang napatingin. Saglit ang katahimikan bago pinalitan ng isang ngiti. Akala ko di ka nababalik. Biro ni Elian sabay tayo mula sa kinaupuan. Napangiti ako. Kung hindi ako babalik sinong yayakap sayo? Sabi ko kay Elian sabay lock ng pinto habang papalapit siya. Hinubad ko ang uniforme ko. Sando na kulay puti na lang ang natira. Medyo hapit. Kaya kita pa rin ang hubog ng katawan ko. Pero hindi yun ang mahalaga. Sa harap ni Elian, wala akong intensyong magpakitang gilas. Ang gusto ko lang maging totoo. At sa sobrang totoo ng nararamdaman kong sabik at lungkot, hindi ko na pinigilan. Nilapitan ko siya at niyakap. Mainit. Mahigpit. Mabilis. Parang buong araw akong nawawala. At sa isang yakap niya para akong natagpuan ulit. Napapikit ako. Huminga ng malalim habang nakayakap sa kanya. Ang bango niya. Hindi yung pabango lang. Yung amoy niya mismo. Yung Elian na kahit pagod ako. Kaya akong patahanin sa isang yakap lang. Nang kumalas ako hinarap ko siya. Napangiti ulit ako. Napamura ako dahil ang ganda naman ng tanawin kong ito. Maamo. Payapa. Hindi ka pa kumakain no? Tanong niya habang tinitigan ako. Umiling ako. Hindi pa. Diretso duty kasi. Sabi ko sa kanya. Tumango siya. Sige sabay na tayo. Tapusin ko lang to. Sabi ni Elian. Kinuha niya ang mga papel at maayos na isinabit sa folder. Pagkatapos ay inilagay sa gilid ng mesa. Umupo siya sa tabi ko at inabot ang mga pagkain na itabi itlog. Ginisang sardinas. At kanin. Simple lang. Pero sa kanya parang feast na. Saan kayo nakaduty? Tanong ni Elian habang nilalagyan ang plato ko. Sa may checkpoint malapit sa boundary. Kasama ko sina Julius at Kian. Sagot ko sa kanya. Ayon ba yung mahilig magyabang? Tanong niya sabay ngisi. Tumawa ako. Oho. Hindi ko sila close friends. Pero pareho silang maingay.
Puro kwento ng babae at inuman. Sagot ko sa kanya. Ba't di ka nagkwento, di ba mayabang ka? Tanong niya sa akin may halong pang-aasar. Agad akong napatingin sa kanya at napatawa naman siya. Nananadya ka? Tanong ko sa kanya. Biro lang. Nasa harap tayo ng pagkain. Maya na usapan. Pray muna tayo. Sabi niya sa akin. Agad naman siyang nag-sign of the cross kaya maging ako ginawa ko din. Isa din to sa nagustuhan ko sa kanya. Malaki o maliit na bagay man palaging nagpapasalamat sa itaas. Nakapikit siya habang nagdarasal. Dahilan para mas lalo akong mabaliw sa taong tulad niya. Tahimik siya saglit. Pero sa ngiting gumuhit sa labi niya nang matapos ang pagdarasal niya. Kumain kami habang nagkukwento pa ako. Tungkol sa mga random na kwento sa checkpoint. Yung lalaking umangkas sa tricycle kahit may bantay. Yung asong biglang tumawid sa kalsada na akala namin may susunod na rebelde. Yung kuliglig na tumunog habang may inspection at kinabahan kami lahat. Natatawa siya habang kumakain. At sa bawat halakhak niya, nababawasan ang bigat ng katawan ko. Sa bawat ngiti niya, parang may hinihilom siyang bahagi ng nakaraan ko. Walang halong yabang. Walang halong kahalayan basta kami lang. 2 taong pagod. Pero nagpapahinga sa presensya ng isa't isa. Nang matapos kaming kumain, umupo ako sa kama ko habang naririnig kong inaayos ni Elian ang kama niya sa tapat. Tahimik lang siya. Pero ramdam ko pa rin ang presence niya. Parang hindi mo naman talaga kailangang marinig para mapansin. Napalingon ako sa kanya. At saka bigla na lang akong nagtanong. Casual pero may halong kapilyuhan. Elian, naligo ka na ba? Tanong ko sa kanya. Napatigil siya sa kakasalansan ng kumot. Tumingin siya sa akin at sumagot ng diretsyo. Hindi pa. Sagot niya agad. Napangiti ako. Perfect. Patuloy ang plano. Di sakto. Gusto kong maligo kasabay mo. Sabi ko may halong pilyong ngiti. Napalingon siya ulit. Kita ko kung paano biglang bumigat ang tingin niya. Parang yung mga mata niyang kanina lang kalmado. Biglang naging alerto at nakakunot noo. Tigilan mo nga ako, kalum. Sabi niya sabay balik sa pag-ayos ng kumot kunwaring hindi siya naapektuhan. Napatawa ako. Hindi ko alam kung bakit ganun kalakas ang hatak ng mga simpleng moments na to. Yung tipong wala namang halikan. Walang yakapan. Pero para sa akin sobrang intimate. Kaya dahan-dahan akong lumapit. Umupo sa gilid ng kama niya habang nakayuko siya sa mga kumot. At pabulong kong sabi. Sige na. Bulong ko sa kanya. Ramdam ko yung tension sa balikat niya. Napahinto siya ulit. Tumingin siya sa akin, tahimik, seryoso. Hindi pwede. Hindi ako sanay na may kasama habang naliligo. Sagot niya agad sa akin. Tapos bumuntong hininga siya. Parang napagod bigla sa kakaisip. Kung paano ako sasagutin nang hindi ako masasaktan o mabibigyan ng pag-asa. Kaya tinaas ko ang 2 kamay ko, parang surrender. Promise. Ligo lang. Walang ibang gagawin. Sabi ko sabay taas kamay. Napaisip siya saglit. Napangiti ng konti. Pero yung tipong pilit. Kita pa rin yung kaba. Kaya tumayo siya. Humarap sa akin at diretsyo niyang sinabi. Sasabay lang akong maligo kung tayo na. Pero kung hindi pa, hindi rin pwede. Maliwanag. Sabi niya sa akin. Ang hirap talaga pilitin to. Tila binuhusan ako ng malamig na tubig. Alam kong biro lang yung banat ko kanina. Pero ngayon, ang bigat ng sinabing yon. Napakamot ako sa batok. Natawa ng hilaw. Tapos tumalikod at bumalik sa kama ko. Napaupo ako. Tapos humiga patalikod sa kanya. Nakasimangot. Para akong batang hindi binilhan ng laruan. Yung tipong sinabihan ng next time na lang. Ang damot naman, ligo lang naman yon. Bulong ko habang nakatalikod sa kanya. Huminto naman siya kakaayos sa kama niya. Saka bumaling paharap sa akin. Kalum, hindi tayo pwedeng maligong sabay. Sabi ni Elian sa akin. Di ako sumagot. Hindi ko siya tinitingnan pero para akong nag-aabang ng kung ano pang idadagdag niya. Narinig ko na lang ulit siya. Mas malambot na ang tono. Hindi sa ayaw ko.
Pero ang awkward kasi. Wala pa tayo sa ganun. Dagdag pa niya. Kumilos ako. Humarap sa kanya. Ligo lang naman yon. Maliligo lang. Gusto ko lang kasama ka. Para lang may kakwentuhan habang naliligo. Sabi ko sa kanya. Napakamot siya sa ulo. Halatang nainis pero hindi rin alam kung sakin o sa sarili niya. Sige na nga. Ang kulit mo talaga. Sabi niya sakin. Pero may rules. Hindi tayo pwedeng maligo ng sabay kung walang rules. Sabi niya sakin. Napatingin ako. Tumuwid ng upo. Ano naman yung rules? Tanong ko sa kanya. Naglakad siya pa banyo. Pero habang papasok. Sumilip pa ulit. May kurtina sa loob. Ikaw sa kanan. Ako sa kaliwa. Walang silipan. Walang pagyuko. Walang pag-usisa. Walang pakiramdaman. Maliligo lang wala ng iba. Maliwanag. Sabi niya sakin. Napangiti ako pero pilit. Seryoso ba talaga kailangan ng kurtina? Tanong ko sa kanya. Tumango siya na parang walang pag-aalinlangan. Oho. Kung gusto mo talagang makasabay ako sa pagligo. Then sundin mo rules ko. Sabi niya sakin. Napakamot ako sa ulo ko. Gusto ko talaga siyang makita kahit sandali lang. Kahit patalikod lang. Pero sa huli, umiling ako at sumuko. Sige na nga. Kahit may kurtina. Basta kasama kita. Sabi ko sa kanya. Kinuha ko tuwalya ko at saka nauna akong pumasok sa banyo. Siya naman kinuha din tuwalya niya. At yung paborito niyang oversized shirt lagi niyang suot pag matutulog na. Ang lamig ng tiles. Ang ilaw mula sa maliit na bombilya sa taas ay dim lang. Halos golden orange. May maliit na exhaust fan sa gilid na bahagyang humuhuni habang umikot. Tahimik ang mundo kundi dahil sa patak ng gripo at mahinang bugso ng tubig. Iisipin mong walang tao sa loob. Inayos namin ang kurtina sa pagitan ng dalawang shower area. Tapos pareho kaming pumasok. Tuwalya sa balikat. Sabon sa kamay. At kaba sa dibdib. Ready ka na? Tanong niya sa kabilang side ng kurtina. Ready na. Pero paano kung hindi ko sinasadyang mahila tong kurtina? Tanong ko sa kanya. Kalum, wag mo kong sisimulan. Sabi ni Elian na may pagbabanta. Pero ramdam kong may ngiti na sa tono. Teka Elian. Pwede bang magsalita lang tayo habang naliligo? Para hindi awkward. May kurtina naman sa pagitan natin. Sabi ko sa kanya. Pwede naman. Basta walang tanong kung anong itsura ko rito. Sagot niya sakin. Sayang. Bulong ko sa sarili. Narinig ko yun Kalum. Sabi niya. Natawa ako ng mahina at habang naliligo kami. Magkahiwalay pero magkalapit. Sabay din kaming naligo sa isang klase ng intimacy na walang halikan. Walang haplos. Pero may malalim na koneksyon. Yung koneksyon ng dalawang taong parehong may gusto. Pero marunong maghintay. Masaya kaming naligo. Naririnig ko rin siyang kumakanta sa kabila. Kaya pinutol ko ang katahimikan. Elian, kamusta araw mo? Tanong ko sa kanya habang nagsasabon. Okay lang naman, medyo nakakapagod lang pero kaya naman. Sagot niya sakin. Napangiti ako. Ito si Elian, yung tipong pagod na pero hindi marunong sumuko. Gusto mo cuddle tayo mamaya? Tanong ko sa kanya. Narinig ko naman siyang bumuntong huminga sa kabila at napasabing. Pinagbigyan na kitang maligo na kasabay kaya walang cuddle mamaya. Sagot niya sakin. Agad akong napatigil kakasabon dahil kinabahan ako. Elian naman, cuddle lang naman yun tas matutulog na. Sabi ko kay Elian. Kahit na. Sabi niya sa kabila. Napakamot ako sa ulo dahil parang sinisimulan na naman ako. Nagmamadali akong umuwi kanina tas di mo pala ako gustong makatabi mamaya. Sabi ko na may pagtatampo. Natawa naman siya sa kabila habang ako nakatayo at nakikiramdam. Sige na, magbanlaw ka na. Ang dami mong arte ngayon. Sabi niya sakin. Sa ayaw at sa gusto mo matutulog tayong magkatabi. Maliwanag. Tanong ko sa kanya. Ayoko nga, di ba? Sabi niya agad. Magtatabi tayo mamaya o papasukin kita dyan.
Tanong ko sa kanya may halong biro. Napatigil naman siya kakabanlaw at napasabing. Ang galing mo talaga no. Kung may contest lang ng pagbabanta. Siguradong winner ka. Sabi niya sa kabila. Natawa ako ng mahina habang nakikiramdam. Arte-arte, gusto mo din naman. Sabi ko sa kanya. Natawa naman siya at napasabing. Binibiro lang kita kaya sige na magbanlaw ka na. Sabi niya sa akin. Napailing ako habang bahagyang napatawa. Pero kahit tinanggihan niya ako kanina. Kahit halos kurutin niya ako dahil sa kakulitan ko. Kahit napilitan siya dahil sa kagustuhan ko. Masaya ako sobra. Kasi ganito kami. Ganito yung dahan-dahang lumalalim. Ang saya lang sa pakiramdam na ma-in love sa taong tulad ni Elian. Handa akong husgahan ng lahat di niya lang ako iwan. Handa ko siyang ipagpalaban dahil hanggat wala kaming tinatapakan. Handa akong ibuhos sa kanya ang pagmamahal kung siya lang ang makikinabang. At dito po nagtatapos ang chapter 17. Maraming salamat po sa pakikinig at pagsubaybay sa kwento. Maraming salamat po.